Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Shoutout po sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Mabuhay po kayo. So, segue muna tayo mga ka-Iskonians, no? Na mainit na pinag-uusapan. BP Sara, kinausuhan na ng NBI. At si Pangulong Bongbong Marcos, naging palaban na sa kanyang mga statement. So, yan po, no? Laman ng balita na ngayon na kung saan ito nga si Vice President Sara Duterte kinasuhan na ng NBI ng inciting to sedition and grave threat. So, saan po ba nag-ugat ito? Nung time na may banta, di umano itong si BP Sara. So, panoorin muna natin bago po natin tuloy ang ating reaction, no? Sige, panoorin muna natin si BP Sara. Pasok. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So yun guys, napanood nyo, no, mga ka-Iskonians. Diyan po nagugat ang lahat. Alam naman natin yan, di ba? Na nag-trending naman yan. At nung iniimbestigahan na to, lalo na nung NBI, inimbitahan nga itong si Vice President Sara Duterte. Subalit, hindi naman siya nakipag-coordinate sa NBI hanggang sa matapos ang kanilang investigasyon. So, yun po nagiging problema ni BP Sara. Every time na may mga investigasyon, hindi siya nag-a-attend. Nung una sa Quadcom, ayaw niyang umattend. Siguro dinadahilan niya na mga kalaban niya sa mga politika, di ba? Itong mga congressman na to, which is totoo naman po yun. Mga talagang kalaban na nila sa kanilang politika. At yun na nga, dahil nga hindi nag-a-attend, marami tuloy ang nakabinbin ng mga katanungan na hindi naitatanong. Kaya nga umabot na hanggang sa impeachment. So, paano kaya harapin, no? Medyo malaki ang pagsubok nitong ating Vice President na si BP Sara. Habang inaabangan yung impeachment sa darating na June, sabi ni Senate President Chis Escudero, at eto na naman, meron na naman sang kaso sa NBI. So, kumbaga, talagang pressure na po ito sa parte ni Inday Sara. Pero, siyempre, itong mga ganito, kailangan pa talagang i-prove, di ba? Sa korte, lalo na itong pagsampa ng kaso kay BP Sara. At sana, di ba, ang hiling natin, talagang ipagtanggol niya ang sarili niya. Di ba? Napatunayan niya na mali ang lahat ng akusasyon sa kanya. Ganon din po, di ba? Sa impeachment, di ba? Na sana bigyan din siya ng patas. Tayo po, malinaw ang ating posisyon, no? Sinusuportan natin si BBM at si BP Sara bilang mataas na posisyon sa ating bansa, di ba? Bilang mandatory ng ating gobyerno. Pero pagdating sa mga issue nila, ang comment lang natin yung kagaya kay BP Sara, bigyan siya ng patas na pagdinig. It's either dito sa NBI o dun sa impeachment. Kasi yan ang pagkakataon po niya. Di ba? Yan ang pagkakataon niya, yung oras na para ipagtanggol ang kanyang sarili. Linisin ang kanyang pangalan para mawala na yung kanyang lahat ng mga problema na to. Lalo pa, di ba, siya na mismo nagsabi, seryoso siyang tatakbo sa 2028. Di ba, na kung saan ay nagmamasid ang lahat. Isa rin na po tayo dun, di ba? Tingnan natin kung mapatunayan ni BP Sara na wala siyang kasalanan,
pagdating ng 2028, baka pa, di ba, mas marami pang sumuporta sa kanya, sa ating mga kababayan kapag nalinis ng kanyang pangalan. Kasi may 3 taon pa po siya, di ba? 3 taon pa para manalbihan, ipakita yung serbisyo sa ating mga Pilipino. Yan po, di ba? Kasi yung halos sa 3 taon, medyo sila-sila lang din, di ba? Ang nagbabangayan. So dito naman po sa usapin ng si BBM, palaban na, di ba? Palaban na itong si BBM, ha? Kung napanood nyo po kahapon, di ba? Yung Partido Federal, na kung saan yung mga kandidato ni Pangulong BBM, sila Manny Pacquiao, Tito Soto, sila Lacson, lahat ng yan. At nung naglabas na at nagsalita na sa kanyang speech, sabi niya, wala sa kanila ang may bahid ng dugo sa tokhang. So parang EJK ang pinariringgan dito, di ba? Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera na pinagsamantalahan ng krisis ng pandemya. Baka ito yung parmali ang sinasabi, no? Pinabayaan ng ating mga kababayan na magkasakit at namatay. Yun nga, pandemic nga po to sa COVID. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang mga huli. Bukod pa roon, ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. So, West Philippine Sea po, no? Kaya ang kanyang sinasabi. Wala po sa kanila ang tilang sakristan na isang bulaang propeta. Baka si Kibuloy ito o kanyang tinutukoy. Di ba? At nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating mga kabataan at sa ating mga kababayan. Wala sa kanila ang taguyod ng pugad ng krimen ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababayan ng mga pogo. So, si Matudal, ang pinariringan po ito, yung kandidato ni Pangulong, dating Pangulong Duterte, di ba? Sila Senator Bongo, Bato de la Rosa, di ba? Kasi sila yung nasa kabilang partido. So, kayo mga ka-Iskonians, no, sa kabila ng mainit na politika na to, ano po ang masasabi nyo? Siguro pagdating dun sa part na sinabi ni BBM, kung tama naman sa parte ng sinasabi niya sa partido ni dating Pangulong Duterte, di ba? May mga controversial kasi na lumabas, kagaya nga ng Parmali at saka yung Pogo, di ba? Pero kung titignan natin ay isang problema naman, di ba? Dito kay Pangulong Bongbong Marcos, yung kabuhayan naman natin, di ba? Yung sitwasyon sa pagkain, sobrang mahal at hindi pa nasusolusyonan. Di ba po? So, kaya minsan, nagugugol din ang kanilang oras sa pag-away-away ng mga politika. Kaya nga sabi nga ni Yorme, di ba? Talagang hindi titigil yan na mag-aaway-away sila. Di ba? Sinabi niya po yan ng kampanya ng 2019. Bagamat nga sinasabi niya mga dilaw at kakamping at pulaan, sino mag-aakala, yung mismong unity nga ang magsasalpukan sa panahon natin yan, di ba? So, yun po, no, tayo ang apektado sa kaliwat ka ng mga intriga sa politika. Sana hunahin po yung kapakanan ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Parang sa ganun, umunlad po tayo. Hindi nawawala ang ating politika. Kaya nga, hinihintay po natin, no, pagkatapos nitong 2028 election na presidential, di ba? Hayaan na po natin sa kanila, hintayin na po natin yung 2034 para kay Boss Y. Inahanda natin ngayon, 9 years from now, di ba? Kailangan po talagang may pakita yung kakayahan at kagalingan ni Yorme Isko Moreno. Right? So, maraming salamat po. Mag-comment down below kayo. Open po ito. Mapa-BP Sara ang sinusuportahan mo. Kontra ka man sa kanya.
kay BBM din, ganun din, kontra ka man, o suportado ka man, malaya po kayo na mag-comment. Ang sa atin dito, dinidiscuss lang natin kung ano ang may init na issue at kung ano ang para sa ating mga taong bayan. Alright? So, ganito lamang po. Like, share, and subscribe. Thank you very much po at abangan niyo ang susunod kong vlog. Manila, God bless.